Hello guys, I'm CJ Altonaga. Ngayon, tuturo ko kung paano i-install yung EBIR forms at paano mag-encode ng mga necessary details kung ano yung mga kailangan. Kasi para hindi na ako mag-isa-isa ulit every topic ko para isahang ano na lang, isang tutorial na lang about installation and download, ganyan. Ayan. Let's start tayo with ating bir.gov.ph. Kailangan natin tong BIR forms offline para makapagpasa tayo ng ating BIR forms na hindi na tayo kailangan pumunta sa mga RDO, no? Use EBIR services. Yan. Then, pupunta tayo dito sa my EBIR forms. Click natin yan. Then, punta tayo dito sa, yan, kapag nandyan ka na, punta ka dyan to download offline EBIR forms package. Ito yung version number. So, dapat, lagi kayong titingin, kapag magpapasok kayo ng BIR forms, lagi kayong titingin sa ating package version kasi dapat laging updated yung package version natin. So, i-click here lang natin. Then, magsa-start yung downloading process. Ayan, kapag download na. Ang bilis naman nun. Ayan, kung na-download na, na-download na natin. Tapos, ito ang lalabas dyan. Dito sa may downloads mo, lalabas yung EBR forms na package. Pag kinig mo yan down, yan, i-click mo yan, i-double click mo lang. Tapos, yan, may magaganyan. User account control. Tapos, i-yes mo lang siya. Kung mayroong gumanon. Kasi minsan wala naman. Yan. Tapos, isi-set up mo lang. Next lang ng next. Ito, kung kasan mo to, gustong ilagay na folder. Sa C ko nilalagay yung aking folder. Next lang. Yan. EBIR Forms, yung name. Next lang. Para hindi tayo malito. Ayan. Meron siyang start menu folder na EBIR forms. Tapos dito sa destination is yung sa C. Install lang natin. Yan. Kahit na meron na akong naka-install, pwede ko pa rin siyang i-install. Kasi para mag-update lang yung version. Ganyan. Finish na siya. Titingnan natin dun sa may C. Ibig sabihin, nasa this PC, nasa may C siya, C drive. Tapos, itong EBIR forms. Ito siya. Ayan siya. Pero baka hindi pa ganito kadami yung sa inyo kapag na-download nyo. Ito siya. Ito yung application. Nakalagay dito yung application. Tapos i-click mo lang yan. Pero kung gusto mo maglagay ng shortcut, yan lang. I-right click mo lang siya. Right click. Tapos show more. Then, create shortcut. Kapag na-click mo yung create shortcut, lalabas yung ganito. Tapos, pwede mo siyang i-copy. Ito, copy. Then, ipapapunta mo dito sa desktop mo para lagi mo na siyang nakikita. Pagka punta mo sa desktop, yan, nakaganyan na siya. Dapat, ito, 7 point, ang version na yan is same na nandun sa, ano natin, sa BAR. Kasi yun yung latest version. Ganyan lang. Paano natin siya ah, i-encode? Ano-ano yung mga need nating details? Ganyan lang siya. Then, ang kailangan mo lang na details is yung COR mo. Ito yung COR mo. Kunyari, ito yung COR mo. Yan. Ganyan siya. TIN and branch code ang ilalagay dito. Ito yon. Ito yon. TIN and branch code. Ilalagay mo yan dyan. Then, RDO number is nandito. Pag naka-Revenue District Office number, ito yung RDO number. Hindi itong nasa taas ha. Itong nasa pinakababa. Revenue District Office number. Ilalagay mo lang dyan. Tapos, line of business, ito. Makikita mo naman yan, yung printing services. Then, taxpayers, name, yung taxpayer name natin nakalagay dito, name of taxpayer. Registered address, ito.
then zip code, telephone number, and email address. Since wala nga dito, yung zip code na makikita mo yan dyan, banda sa may address, yung telephone number is wala dyan. So, yung telephone number na na-register mo or yung kung gusto mo kung saan makakontak ng BIR. Then, yung email address na na-register mo, dun kung naglagay ka ng email address. So, ito yung mga list ng BIR forms na kailangan natin. So, paano mo malalaman yung BIR forms na kailangan mo? So, ito siya. So, una, itong individual income tax, itong 1701Q, dapat ipapasa mo yan. So, 1701Q, bababa ka lang, 1701, 7 yan. So, may V2018. Ito, ibig sabihin, itong 1701Q, V2018, ang kailangan mo. Para dun sa ah, 1701Q. Kasi, bakit may V2018? Ito yung, ayan nga, oh, may new version tayo ng 1701Q. So, 1701 or 1701A, kailangan yan. So, hanapin mo ulit yung 1701 or 1701A. Pero, again, meron niyang new. So, titingnan mo itong 1701 na new. Yan, no? May mga new. Yun yung kailangan mong hanapin lagi. Okay? So, lahat kapag nandito sa tax type, sa form type and tax type, dapat yun yung ipapasa mo sa BIR. So, 2551Q, dyan lang din yan, nasa mga bandang dulo, yan. Again, may V2018 siya. So, ibig sabihin, yun yung pinaka-latest. So, yun yung version na pinaka-latest. Yun lang naman ang kailangan nyo malaman. So, pagkatapos mo iselect yung form dyan, yan, kunyari, 1701Q, i-click mo lang yung fill out. Tapos lalabas na doon sa BIR form package. Ay yung talagang form na. So hindi ko na ipapakita kasi ang hirap mag-edit nung mga nung ano ko nung mga ganyan, yung mga details for privacy. So ayun, thank you. So ito yung gagawin kong reference para sa mga susunod kong tutorial para hindi na paulit-ulit. Yun lang. Yun lang and thank you. God bless. See you on my next topic.